Salamat sa Ginoo sa again sa iyang kaayo sa atoa all throughout the year 2024, and I hope we are all excited. Excited ba ta for this year? Mura gamay ra ang excited. But I hope no nga kanang dili ra gyud ta mahadlok or dili ra gyud ta mabalaka. Usually ang atong huna-huna is what if mausab ang akong mga experiences in 2024 nga dili nindot carry over sa 2025, but as long as the Lord is with us, kayanon ra gyud nato. And I hope nga sabay kita tanan, we will celebrate this year together. Every month of January, wala lang taga-celebrate og New Year. Kabalo ba mo, ana? Especially for us Christians, we are celebrating another holiday. Pwede na ito siya matawag na holiday, although dili siya mo kanang wala tay break, ana, no? But every January, we are celebrating through, since 2017, through the Presidential Proclamation number 124 by former President Rodrigo Duterte. Gi-institute niya ang January as the National Bible Month of the Philippines. So salamat sa Ginoo, ana, no, kay gihatagan gyud ta og bulan wherein we can celebrate ang atong Biblia, no, for us Christians. And salamat sa atong former president, ana. And I think it is very important that kita pod we start this year establishing ourselves in the Word of God. Mao nang for this month of January, ang atong tema sa ato ang preaching series for this month is God Speaks. Kung mapansin ninyo, nganong present tense man sa mga English enthusiasts dira or English teachers, nganong speaks man, di ba ang Bible that we have is already finished. Human naman ni, kung pulong pa ni, giingon na ni, gisulti na ni sa Ginoo. Pero nganong gigamit nato is present tense, dili past tense. It's because we believe that even if finished na ang Bible, we believe that until now, God is continually speaking to us through His written word. No? Padayon nga nagigstorya sa ato ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. That's why God speaks, and God is speaking to us every day pinaagi sa atong pagbasa sa iyang mga pulong. We believe that the word of the Lord is living, buhi ni siya, and makadala ni og kabag-uhan sa atong kinabuhi if we really kanabang ihatag nato atong kinabuhi para sa pagsunod sa mga pulong sa Ginoo. And so I hope na wala tay ma-miss sa atong mga pagtulunan this Bible month this January. Now, have you ever thought how crucial ang Bible is para sa ato ang mga Christians? Usahay ka na ganing, di ba, ambot lang sa mga estudyante. Di ba naman tayo mga textbook? Pero ang mga textbook sa estudyante, after a while, murabag, dili naman ampingan. Pero sa ato ang mga Christians, very crucial kaning very simple lang tanaw, no, murag ordinaryo lang libro. And yet, para sa ato ang mga Christians, everything that we believe about God, everything that we believe about our life, atong kinabuhi, about creation, about the church, about life itself, comes from this very simple-looking book. Ingana ka-crucial ang Bible. Usahay, kana lang, usahay, murag, labay-labay lang nato, set aside lang nato. That's why, di lang pug ka matingala, nganong daghang mga tao, ang tan-aon lang nila sa Bible is, kanang mura ra siya self-help book nga, basahon ako ni kay naay mga portion diri nga makatabang sa ako. Pero katong mga dili nako ganahan, mga dili nako feeling nako dili makatabang sa ako, i-set aside na nako to. Sometimes ingana ang pagtrato sa ubang tao sa Bible. And sometimes napoy mga Christians nga ingana ang pagtrato nila sa Bible. Pero, brothers and sisters in the Lord, kung kita nga Kristohanon or mga Kristohanon tinuod og seryoso sa atong pagsunod ug pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nato saligan and tuuhan ang tanang pulong sa Ginoo, even katong mga nindot ug even katong mga dili sa tan-aw nato nindot nga mga pulong niya. That's why ang atong mensahe for this morning is entitled
God speaks and we can trust His word. Ang Ginoo padayon nagasturya kanato and pwede nato saligan ang iyang mga pulong para sa toa. And ang foundation of our message this morning is found in 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. A very makaingon ta nga familiar, basic nga verse or mga verses, and yet it is very important and foundational sa atoa nga mga Christians, especially when we talk about the Word of God. And so I'm requesting everyone to stand, manindog tatanan, as we give reverence to the reading of God's Word. Kung na may mga Bible, pwede ninyo tanawon, sabayan ko ninyo sa inyong mga sarili nga version. I am reading from NIV. The Word of the Lord says, Verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Gusto po na ko siya basahon in Cebuano para mas ma-internalize na to. Ingon pa dire, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron nga ang tawo nga nagalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. The Lord bless the reading of His Word. Pwede na kita makalingkod. As we study this very simple passage, adunay tulo ka kamatuoran nga atong makita dire or atong hinumduman as we trust God's Word. Just a very simple nga mga truth that we need to remember and we need to understand or learn as we trust God's Word. Una, we can trust God's Word to be true. Pwede nato saligan nga ang pulong sa Ginoo is mao ang kamatuoran nga gihatag sa atoa sa Ginoo. And we can find that in the first statement diri sa verse 16. Ingon pa sa letter A, all Scripture is God-breathed. Meaning, tanan nga pulong nga atong mabasahan dire, gikan na siya sa Ginoo. Di ba, pag mubasa ta og Bible, naman dira mga God said, tapos naay nga na. Yes, kana siya mismo, tinod, literal, gikan sa Ginoo. But everything, tanan nga story, tanan nga panghitabo dire, it is orchestrated, ordained by God para ihatag sa atoa. It means, when we say nga God-breath, or sa Greek word pa nga theopneustos, it describes the nature of the Scripture. It means nga kining pulong nga naa sa atoa karon, kana inyong ginagunitan karon, kana inyong ginatan-aw karon, that comes directly from God. It means kini nga pulong nga naa sa atoa is an expression and a reflection of who God is. Gipadayag sa Ginoo kung kinsa siya, kung unsa ang iyang gusto ipaabot sa atoa, pinaagi ani iyang pulong. Kung mapansin nimo, naay murag tungod sa kay gikan man ni sa Ginoo, naay similarities ang pulong sa Ginoo sa Ginoo mismo. God is eternal and so His word is also eternal. Dili kanang His word stands forever. Tungod kay gikan man na siya sa Ginoo. Because God does not change, ang iyang pulong po dili mag-usab. And tungod kay gikan man ni sa Ginoo, who is the truth, mao ang kamatuoran, kaniyang pulong makasalig ta nga mao pud ni ang kamatuoran nga iyang gihatag sa atoa. Some would argue nga kanang Bible sinulat ra maghapon na sa tawo. Pareha sa uban nga mga kanang mga literature sa uban nga mga relihiyon. Parehas ra sila tanan gisulat sa tao. But if you think about it or kung tan-awon nimo siya in kanang sa dako nga perspective, the Bible is unique among all
the literatures nga mabasa nato. Nganuman, in a sense that God pinaagi sa balaang espiritu. God through the Holy Spirit kabalo mo used more than 40 authors to physically write ang Bible. Dili lang ni kanang isa ka tawo ang gigamit sa Ginoo. But through the Holy Spirit, God inspired 40 different people to write what we have right now. Silang Peter, silang Paul. And if you think about it even more, kani sila, they came from different times, they came from different places, different generations. Lahi-lahi og estado sa kinabuhi, na mga dato, na pobre, na mga leaders, na mga ordinaryo nga tao, na mga kanang wise nga mga tao, na ay mga walay giskwilahan. And yet God used all of them to give us this Bible. Different, tanan, lahi-lahi ni sila tanan. And yet, if you look at the very message of the Bible, it speaks of one theme, and that is God's salvation through Jesus. Lahi-lahi nga mga author, lahi-lahi nga panahon, and yet, isa lang ang iyang mensahe. Ang kaluwasan nga gina-offer sa Ginoo, pinaagi sa iyang anak nga si Jesus Christ. Murabag, kani try to imagine, murabag nikuha ka og kahoy, nikuha ka og bato, nikuha ka og balas, nikuha ka og semento, nikuha ka og tubig, gibutang nimo sa sulod sa isa ka bag, imong gi-mekos-mekos didto, and pag ana nimo pag-abri nimo, balay na siya dayon. Ingana ka imposible huna-hunaon nga different authors ang naghimo ani. And yet, that's how we know that there is a divine author nga nagmugna aning tanan, nagstorya aning mga tawhana para mahimong isa ang pinakamensahe sa pulong sa Ginoo. Ingana ka masaligan ang Bible. Why? Because it comes from one divine author nga gigamit niya kaning mga lahi-lahi nga mga tao. Because we believe that this comes from God who is true. Again, we know that His words are also true. Tungod kay kabaluta nga gikan ni sa Ginoo sa nga kamatuoran, we know nga ang iyang pulong is also kamatuoran para sa atoa. If you observe ang sa atong palibot, no, tanang nagahitabo sa atong life, dako man na, gagmay, positive or negative, if we look around us, dili mawad-an og mga ikasturya ang mga tao. Tama? For example, magtanaw ta sa TV, magbasa ta sa internet, social media, maminaw ta sa atong friends, sa atong families. Every situation nga atong ma-experience, nagay ikasturya ang mga tao. Na sila ika-advise, mingon sila nga, ingani ang buhata, ingani ang buhaton. And daghantag madunggan na dili gyud na mahurot masking asa ta mo tan-aw. But let me ask you, brothers and sisters in the Lord, when it comes to life, when it comes to the direction of our life, do we recognize the Bible as our go-to? Kana bang mao gyud ni atong ginaatuan nga source nga direction para sa direction sa atong kinabuhi? Okay man ang maminaw ta sa ubang tao, okay man ang kanang makadungog tag advice sa uban, especially kung wise sila. Pero ni konsulta na ba ta sa pinaka source sa atong guidance sa kinabuhi, which is ang Bible? Kung mauni ang kamatuoran nga gihatag sa ato, it means that what we are seeking also, especially when it comes to life, makita nato diri sa Biblia. Na mubasa, mamalandong ta sa Biblia kay mauni ang pamaagi sa Ginoo nga makigstorya sa atoa. Or sometimes ba nahimo na lang nato ning last option always. Nga wala man toy klaro tong advice sa akong amigo, mubasa na lang kog Bible basig mostorya ang Ginoo sa akoa. Which is sometimes mo na ang ginahimo sa uban. So, number 1, we can trust God's word to be true. Nga pwede kita mubalik, muadto. Mo ni atong himuong first option when it comes to our questions or direction nato
sa atong kinabuhi. Ikaduha, we can also trust God's word to affect our lives. Ang pulong sa Ginoo adunay dulot or adunay epekto sa atong kinabuhi. And we can read that in verse in the same verse, continuation sa same verse in 16. Ingon siya dira, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ingon si Apostol Pablo, nga dili lang tinuod ang pulong sa Ginoo, it is also useful for us. Sa ubang translation, ang gigamit nila nga word is profitable. Meaning, ang pulong day sa Ginoo naay ginansya para sa atoa. Especially sa ato karon kay pigado ang kinabuhi, nangita gyud ka nang naiginansya. And so God's word, ingon pa dire in other translation, when we value the word of God sa atong kinabuhi, naa siya'y ginansya sa atong kinabuhi. And there is a specific nga verse, unsa ang ginansya nga iyang ginaingon sa ato adere. Naay upat nga gimension dire, and kani siya gi-expound ni siya sa author nga si Warren Wiersbe. Ingon siya dire, God's word is profitable. Una for, unsa gi-mention dire, teaching. When we say teaching, it means ginapakita sa ato kung unsa ang tinuod. Shows us what is right. Di ba? Mao ganin ang Sunday school ta, kay para kabalota kung unsa ang tinuod. Gaadto ta diri sa church, gabasa tag Bible so that dili ta mailad sa mga peke. No, we know what is right. That is teaching. Ikaduha, it is profitable for rebuking. Para tudluan ta kung unsa pud ang mali. Di ba? Kung naay bata, na siya gihimo nga mali, dili naman na nimo tudluan lang. Kinahanglan i-rebuke na nimo. Nga kana imong gibuhat, naanay consequence kay nga naman naghimo ka og mali. So part na rebuking, ipakita nimo nga dili maayo ang gibuhat. And that is the word of God also for us. No, daghag mga pulong dire that rebukes us. Ikatulo, it is also profitable for correcting. Ang pulong sa Ginoo wala lang nga kanabang mali gyud na imong gibuhat. Pero it also shows us what we need to do para matama ang atong mali nga gibuhat. No, kompleto. Dili lang pasagdaan lang ta sa Ginoo, but it shows us, it corrects us how do we do what is right. And then it is also profitable for training in righteousness, which shows us paunsa ta magpabilin sa tama. Para dili na ta mulihis sa mali. And that is God's desire. Mao na ang road to maturity. Kanang magpabilin na ta sa mali. Okay lang man magkamali, magpabilin ta sa tama. Okay lang magkamali as long as na-correct ta and now we are in the process of training in righteousness. Paunsa ta magpabilin sa tama. And ang pulong sa Ginoo dili lang kanaganing parts lang sa Bible ang makaginansya ta. Pero ang kinatibuk-an sa pulong sa Ginoo, pagkatagan na og value sa atong life, naa siya'y ginansya sa atoa. Usahay manggod ang tendency is mag-focus lang ta dito sa kanaganing mga nindot nga mga verses. Asa man nga verse tong giingon nga i-bless ko sa Ginoo, mo ora to kong basahon permanente. Kay gusto na to ma-bless. Asa man tong pulong sa Ginoo nga moingon siya nga maayuhon akong sakit, kay mao lang puto akong basahon permanente. Or kanang tabangan ko sa Ginoo, no? Usahay dali kay ta usahay makaampo sa mga promises sa Ginoo, pero wala ta nasayod nga naa day siya mga kauban nga mga kinahanglan or mga responsibilities para ma-experience nato ang promises sa Ginoo. I'll give you an example. Kaning Psalm 37:4. Kung basahon nimo nga kanilang sa giingon dira, He will give you the desires of your heart. Wow, ninduta paminawon. Uy, Lord, siya akong desire, Lord. Ihatag yun nimo kay ingon manggug ka nga, He will give you the desires of your heart. So muna na atong thinking kung kana lang atong mabasa. Sometimes moadto ko sa Facebook or even sa TikTok na I think nindot ba na ilang intentions pero kana lang imo makita. So makainggan yun, nice siya og tumong. Pero it's kulang. Kaya nga naman, unsa may giingon sa kisa may naka-memorize ani? Psalm 37:4. Sa giingon ani. Unsay unahan, nasa unahan.
Sa gingon dira, He will give you the desires of your heart if unahon nato nga mo delight ta diha sa Ginoo. Unsaon nato pagdawat sa desire sa atong heart kung ang atong kalipay or ang atong delight na nasa tao, wala na sa Ginoo. So daghang mga promises diri na gusto nato ma-experience and yet wala nato ginatan-aw ang atuang responsibility as Christians to experience God's promises. And so 2 Timothy chapter 3, especially 16b, reminds us nga dili lang ta mag-focus sa promise sa Ginoo or sa mga nindot nga mga parte sa Bible, but kinahanglan nato studihan ang kinatibuk-an sa pulong sa Ginoo, knowing that God will use every part of it para sa iyang purpose para sa ato, to accomplish God's purpose sa ato ang kinabuhi. As we obey God's word, diha na to ma-experience ang iyang paglihok and ang iyang pagbag-o sa ato ang kinabuhi. No? Dili lang siya sa pagbasa, pero naagid siya sa pag-obey. Daghang mga Christians nga gabasa sa Bible, pero ang ilang tumong is para lang makabalo. Murabag, reading for information. Kana lang, basa ko kay para pag pangutanon ko, nako'y matubag. So, mura ko kanang maalamon ko when it comes to the Bible. Para siguro kanang dili sila mapaulawan when someone asks them about the Bible. Pero ang pulong sa Ginoo, it's more than that. Dili lang ni siya para mudako ang atong ulo kay daghantag na hibalaan sa Bible. Kung tinuod og seryoso ang atong pagsunod sa Ginoo, then the word of the Lord will cause transformation. Ang pulong sa Ginoo, dili lang gyud siya kutob sa information, but it will cause transformation. Transformation, hinumduman nato, is the natural fruit of obedience. The more nga mo-obey ta sa pulong sa Ginoo, dili lang mo basa, pero mo-obey, mo tuman, mo salig, the more nga bag-uhon ta sa Ginoo. Naa ang susi sa obedience. No? Kana bang naay dulot ang pulong sa Ginoo, naay effect ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang pangutana is, naa pa ba'y effect ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi? When we read the Word of God, uban siguro sa ato, kana bang faithful kay every morning, gabi, ang pangutana is, naa pa siya idulot sa ato ang kinabuhi? Does the Word of God affect how we live? Bantayan na to na. Kay kung gabasa lang ta pero wala siya epekto sa atong kinabuhi, then maybe we are treating it as if mura ba siya ordinaryo nga basahon lang. Nga pwede lang nato i-disregard. Lisod man imong ginapabuhat, Lord, ayaw lang sana. But if we truly want to value kana ma-experience ang transformation, kinahanglan na siya epekto sa atong kinabuhi. So we can trust God's word to affect our lives, especially if kana bang hatagan gyud nato siya value, i-obey gyud nato siya sa atong kinabuhi. And then lastly, we can trust God's word to prepare us for mission, for our mission. Ingon pa in verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ingon si Paul diri nga ang pagiging profitable sa pulong sa Ginoo, dili lang siya para sa atoa. Dili lang siya para kanaganing maglipay ta, yes, daghan ko ginansya kay nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, nag-obey ko sa pulong sa Ginoo. But naa siya'y tumong, naa siya'y purpose. And unsay ang purpose, unsay giingon diha, para ang matag-usa sa atoa, when we say servant of God, dili lang kami mga pastors, but each one of us nga gabasa, gatuon sa pulong sa Ginoo, all of us mahimong andam sa tanang panahon. Nganong andaman ta sa tanang panahon? Kay we are equipped. Equipped ta nga mohimo andam ta sa tanang panahon, nga mohimo sa ginapabuhat sa Ginoo sa ato nga maayo. And tanan ta diri, all of us has a mission, have missions to fulfill. Perhaps kung tanawon nato ang overall nga
kanang pulong sa Ginoo. Our greatest calling as followers of Christ is to be His disciples. Hinumduman nato nga, usahay manggod atong thinking is, ang calling nako is to evangelize nga kaning mo adto sa missions ingana, pero dili. Ang pinakauna nato nga calling is, unsa ganing greatest commandment? To love the Lord your God with all your heart. Pinakauna natong calling is ang atong relasyon sa Ginoo. And the more that we are connected with God, the more nga magstorya siya sa ato, pinagi siyang pulong, the more nga matransform ta, dira na magawas ang love your neighbor as you love yourself. Muna, mo lead na ang atong relationship with God will lead us to become His disciples. Kung moingon magutag disipulo ni Jesus, sakop na niyang tanan. Ang atong pagkinabuhi, ang atong relasyon sa Ginoo, atong relasyon sa matag usa, how we live our life, sakop na niya ang when we say a disciple of Jesus. So tanang nakasulat dire, everything that we read from the Word of God will guide us para mahimong genuine disciples of Jesus. This is the purpose of the Word of God for us. Nga mahimutang tinud-anay nga mga disipulo, dili lang tagasunod, but disipulo sa Ginoong Hesukristo. And more than that, tungod kay na-experience nato ang kabaguhan nga gikan sa pulong sa Ginoo. Unsa gani giingon sa Ginoo? Make disciples of all nations. As you become a disciple of Jesus, kanang kabaguhan nga imong na-experience pinagi sa pulong sa Ginoo, ipasa na sa ubang tao para sila mahimo pong disipulo sa Ginoo, ma-experience po nila ang kabaguhan nga pwede ihatag sa Ginoo sa ila. Diri sa atong church, daghan kay ta og opportunities para himuon nato ang atong mission isip mga disciples of Jesus. Pinaagi sa lahi-lahi nato nga mga ministry, no? Kanang we are always encouraging you. Kung wala pa may ministry diri sa church, kanang every Sunday na ana mo dire pero wala pa may ministry sa church, ginamiss ninyo ang mission ninyo sa kinabuhi. And all of us naata ana. If ever nga na-feel nimo nga or nakahuna-huna ka na dili lang ko mo apil ana nga ministry, na ako'y talent gamay pero dili manggugo kabalo. Maulaw manggugo or hadlok manggugo kay gamay lang akong nahibal-an ana. Magtudlo, mag-serve diri sa music ministry, mag-exhort, mag-Bible study. Ang atong passage karon reminds us nga dili nato kinahanglan nga magpabilin ana nga panghuna-huna. Why? Because we have the Word of God. Mauni ang gihatag sa Ginoo sa atwa to equip us. And as we dig deep, as we grow in the Word of God, diha ta mahimong mas effective ug mas confident sa atong pag-alagad sa iya. Paghatagan nato og bili ang pulong sa Ginoo, and we allow it to transform us as we obey the Word of God, we will become more effective and confident in serving the Lord and His people. Ang pangutana is, are you or are we already fulfilling our mission right now? Tungod kay na-equip na ta sa pulong sa Ginoo. Basig daghan pa sa ato adere kanang nagtago-tago pa, nagulaw-ulaw pa. Maybe ang atong kinahanglan lang is ayaw mo kaulaw sa mga pastors. Kay kami, ang among role is to equip you po through the Word of God. So kung naakay ka na ganing kabalo ka nga, Lord, ginakol, ginatawag yun ko ni mo ani gusto, mao gyud nimong gusto nga mission nako pamaagi to serve in the church, then you can approach us and tabangan na mo nga ma-fulfill ang inyong mission. Pinaagi po sa pulong sa Ginoo. Tagsi family, as we begin kaning bag-o nga tuig 2025, ang pinaka-una nga agenda sa Ginoo para sa toa is ang paghatag og value sa iyang pulong sa atong kinabuhi. Dili accident nga January ang Bible month. I believe on that. And dili pod accident nga mao ni atong theme for this month, for this year. No? The Lord is telling us
nga daghan mag-importante diri sa kalibutan. Atong pagskwela, atong trabaho, pagpanginabuhi. Yes, those things are important. But let us start this year sa pulong sa Ginoo. And we can give value to the Word of God by putting our complete trust and dependence on it. Maybe last year, gihimo lang nato ni siya nga option sa atong kinabuhi. Nagabasa ta, natay makita nga ingon ang Ginoo himuan ni. Pero maingon man pud ta nga, Lord, murag lisod man kay na Lord. Oy, murag di man ako nakaya. Ayaw lang sa na Lord. Or kanilang sa akong decision Lord kay naaraman ditaw ng Bible, pwede raman ako nabalikan. Maybe nga na atong mindset or gihimo last year. And that is why matingala ta for the year 2024, nganong wala may kayo kabag-uhan. Nganong wala man kayo growth sa akong kinabuhi. Or nganong wala man ako na-accomplish ang akong mission last year. Maybe it's because nibiya na ta sa maka-equip sa toa to do the will of God. If you want change, if you want transformation, if you want to accomplish your life or your purpose, your mission in life, ang hagit para sa toa is start this year with the Word of God. Sugod ta sa pulong sa Ginoo. Kanabang, when we say start this year with the Word of God, hatagan na tog bili, hatagan na tog panahon, hatagan na tog importansya sa atong kinabuhi. And mauna ang gusto namo i-challenge sa inyo throughout this month of January. And so as we end this message, of course, tanawa ang imong katapad, mauna ang imong ka-sharing this morning. Pwede mo duha or tulo. And we'll just answer 2 questions. Na ako'y duha ka pangutana para sa toa. Una, on the scale of 1 to 10, 10 being the highest, of course, and 1 being the lowest, paunsa nako gihatagan og importansya ang pulong sa Ginoo sa niaging tuig. Bana lang. 10 ba kay kanang wala na ka nagtrabaho, nagsige na kag-study sa pulong sa Ginoo? Of course, wag imposible na, no? How would you scale yourself ang paghatag nimo og importance sa pulong sa Ginoo in the year 2024? And then, secondly, unsa ang akong pwede mahimong goal karong 2025 para mas mosalig ug mas motuman ko sa Ginoo ug sa iyahang pulong. So let's reflect on that question or on those questions and then lingi ta sa atong katapad and then share, no? Be honest lang. We listen, we don't judge sa takaron, no? Paminawan nato and then kanang be open, no? Kay I believe nga naara gihimuon ang Ginoo especially for this year. So we will spend mga 5 to 7 minutes of sharing sa atong mga katapad. Sige, we can start now. This time, let's come to the Lord in prayer. Atong i-commit, especially kani atong goal for 2025. And then also pray for the person nga imong ka-share. Katuyang gi-share po nga goal po niya. I-pray po siya nga tabangan po siya sa Ginoo nga ma-accomplish na niya yung goal. Sige, let's pray for one another. Lord, salamat sa imong mga pulong nga imong gihatag sa amoa para mahimo namong guide sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan. Salamat, Lord, kay ang imong mga pulong masaligan, tungod kay ikaw masaligan, O God. And ang imong mga pulong can bring transformation sa among kinabuhi and can equip us, Lord, for the purpose nga imong gihatag kanamo. So I pray for each one, O God, naman siguro may struggles when it comes to giving value or priority sa imong word. But I pray, Lord, nga karong tuig 2025, we will be more victorious, Lord. Nga mas
mahatagan gyud namo og bili ang imong mga pulong sa among kasing-kasing, sa among pagkinabuhi, O God. Whatever struggles nga naaman mi, O Lord, Lord, Ikaw ang padayon nga magalihok sa among kinabuhi, O God. And kung unsa man na among goal, O God, help us to accomplish it through the Holy Spirit. Lord, we entrust to You all these things. Continue to be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all.